Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Bradley, isang baguhang photographer na naglalakbay sa Thailand upang kunan ng larawan ng kalikasan at kakaibang kultura roon. Hindi lamang siya nasiyahan sa lungsod, kaya sumakay siya ng tren upang makarating sa hangganan ng Thailand at Burma na may layuning idokumento ang mga nasa malalayong lugar doon. Pagdating sa istasyon, ginabayan siya roon ng isang bangkero na nagngangalang Juan. Pagkatapos, nang sasakay na sila ng bangka, may isang tao sa daungan na nagbabala sa kanya na mag-ingat dahil mayroon pa ring mapanganib na primitibong tribo sa malalayong lugar. Ngunit hindi yun gaanong pinansin ni Bradley at sa madaling salita ay nagsimula na silang maglakbay. Pagkatapos maglakad ng malayo, iminungkahi ni Juan na bumalik na sila sa nayon dahil masyado na silang nakalayo at hindi na niya kilala ang lugar. Ngunit dahil hapon na, nagdesisyon silang magpalipas ng gabi roon at ipagpatuloy ang paglalakbay pabalik kinabukasan ng umaga. Sa madaling salita, kinabukasan ay nagising si Bradley at nakita niyang wala na roon si Juan. Tumingin siya sa paligid at natagpuan niyang patay na si Juan matapos tamaan ng palaso. Dahil nakaramdam siya ng banta, nagtago si Bradley sa ilog, ngunit sa kasamaang palad, hinabol siya at nahuli ng tribong naninirahan sa malayong lugar. Sa huli, dinala si Bradley sa nayon ng tribong yun. Itinuring nila si Bradley bilang isang taong isda dahil nakasuot siya ng damit panlangoy. Doon ay iniutos ng pinuno ng tribo na bitiin si Bradley na nasa loob pa rin ng lambat, pagkatapos ay ginawa siyang laruan ng mga bata sa tribo. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Bradley ang isang nakakatakot na ginagawa ng tribo, kung saan may 2 taong mula sa tribong Kakuru na bagong nahuli at papatayin na nila. Ang tribong Kakuru mismo ay matagal ng kaaway ng tribo, at ang tribong kumidnap kay Bradley ay isang tribong kanibal. Kinabukasan, napansin ni Bradley na patuloy siyang pinagmamasdan ng isang magandang babae mula sa tribo. Ang babae ay anak ng pinuno ng tribo na nagngangalang Maria. Hiniling ni Maria sa kanyang ama na palayain si Bradley dahil isa rin siyang ordinaryong tao tulad nila at balak niyang gawin itong personal niyang alipin. Samantala, makikitang pinipilit si Bradley na sumisid upang manghuli ng isda. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang pinuno ng tribo at pinatigil sila. Napagtanto ng tribo na ordinaryong tao pala si Bradley, pagkatapos ay ikinulong si Bradley sa isang silid na imbakan ng mga inasnan na isda at kalaunan ay pinagtatrabaho siya roon. Sa madaling salita, kinabukasan ay nagsimulang magtrabaho si Bradley at patuloy siyang binabantayan ni Maria. Patuloy na nakangiti si Maria sa kanya, na nagpapakitang nagugustuhan siya ng magandang anak ng pinuno ng tribo. Pagkatapos magtrabaho, muli siyang ikinulong. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Maria at binuksan ang kanyang kulungan upang dalhan siya ng pagkain at subukang pakainin siya. Ngunit ayaw kumain ni Bradley at sa halip ay kinagat niya ang kamay ni Maria. Dahil sa ginawa niya, umalis si Maria. Makalipas ang ilang sandali, isang babaeng tagapag-alaga ni Maria ang pumunta kay Bradley. Sinabi ng babae na marunong siyang magsalita ng kaunti ng Ingles dahil noong bata pa siya ay tinuruan siya ng mga misyonerong bumisita sa nayon. Sinabi niya na kung gusto ni Bradley na tumakas, ngayon na ang pagkakataon dahil magkakaroon ng pagdiriwang ng araw. Dahil dito, nakipag-usap siya sa pinuno ng tribo kasama ang kanyang mga tauhan hanggang sa tuluyang mapalaya si Bradley. Sinabi ng pinuno ng tribo na hindi kailangang magtrabaho ni Bradley sa araw na yun dahil may pagdiriwang ng araw. Sinamantala ni Bradley ang pagkakataon upang maglibot at hindi sinasadyang nakita niya si Maria kasama ang kanyang mga kaibigan na naliligo sa ilog. Biglang may isang helicopter na dumaan na naging dahilan upang magtago ang lahat ng residente ng nayon. Samantala, sinubukan ni Bradley na tumawag at humingi ng tulong. Dahil sa kanyang ginawa, binugbog siya ng isang lalaki mula sa tribo at muntik nang mapatay. Mabuti na lamang at nailigtas siya ni Maria na nagkakagusto kay Bradley. Nang gabing yun, palihim na bumalik ang tagapag-alaga ni Maria upang gamutin si Bradley. Hiniling ni Bradley sa babae na hanapan siya ng isang maliit na bangka upang makatakas siya. Ngunit nagbabala ang babae na kung mali ang oras, maaari siyang mahuli at maparusahan ng napakalupit. Nang marinig yun, nag-alinlangan si Bradley at sinimulang ibaon ng malalim ang kanyang balak na umalis. Kinabukasan, bumalik si Bradley sa kanyang karaniwang trabaho. Habang nagtatrabaho, biglang nagkaroon ng aksidente. Tumakbo si Bradley na naglalayong tumulong, ngunit sa kasamaang palad ay malubha ang sugat ng biktima hanggang sa mamatay ito sa lugar. Agad na nagsagawa ang tribo ng seremonya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog sa kanyang katawan. Matapos maging abo ang katawan, nakipagtalik ang asawa ng biktima sa ilang lalaki sa ibabaw ng abo ng kanyang asawa bilang tanda na malaya na ang babae mula sa kanyang asawa at opisyal ng balo. Samantala,
nakatulala lamang si Bradley habang pinapanood ang kakaibang ritual na yon. Kasabay nito, bumulong ang tagapag-alaga ni Maria na kung gusto niyang tumakas, ngayon na ang pagkakataon, walang pag-iisip, agad na inihanda ni Bradley ang lahat at tumakas. Sa kasamaang palad, napansin ng isang residente ang kanyang pagtakas at agad itong iniulat, kaya nagsimulang humabol ang grupo ng tribo. Matapos makatakbo ng malayo, sa wakas ay naabutan si Bradley, nagkaroon ng labanan hanggang sa mapatay ni Bradley ang isa sa kanila. Kasabay nito, muling lumitaw ang helicopter, ngunit ubos na ang lakas ni Bradley at nawalan siya ng malay sa gilid ng ilog. Nang magising siya, napalibutan na siya ng mga residente ng tribo, iniutos ng pinuno ng tribo na ibalik siya sa kulungan, ngunit hindi siya maaaring patayin dahil kailangan niyang palitan ng pinunong mandirigma na napatay niya. Pinarusahan si Bradley sa pamamagitan ng pagkakagapos at pagbibilad sa kanya buong araw sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Kinabukasan, muli siyang nagbilad ng mga inasnan na isda bago siya dinala sa harapan ng pinuno ng tribo, inutusan siyang kainin ang utak ng unggoy, at pagkatapos niya itong kainin, opisyal na siyang naging pinuno ng pangkat ng mga mandirigma. Mula noon, hindi na niya kailangang magtrabaho ng sapilitan at malaya na siyang gawin ang anumang gusto niya. Kasabay nito, may ulat na isang maliit na bata ang naghihingalo. Pumunta rin si Bradley upang tingnan ang bata. Naroon na ang isang albularyo na ginagamot siya at naniniwalang sinaniban ng demonyo ang bata, ngunit si Bradley, na may kaalaman sa modernong medisina, ay sinubukang gamutin ang bata hanggang sa tuluyang mailigtas ito. Dahil dito, lalo siyang nagustuhan ng mga miyembro ng tribo, samantala, halatang hindi nagustuhan ng albularyo ang ginawa ni Bradley. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ang nayo ng paligsahan para sa mga mandirigma na ang premyo ay si Maria bilang asawa. Sa madaling salita, matagumpay na nakuha ni Bradley ang puso ni Maria at opisyal silang naging mag-asawa. Makikitang napakasaya nila habang naghahoneymoon sa mga halamanan. Samantala, ang albularyo na hindi masaya ay nagsagawa ng mga orasyon laban sa kanilang dalawa. Patuloy na naglalambingan sina Bradley at Maria kahit kailan at saan man, hanggang sa magsimulang matuto si Maria ng kaunting Ingles upang mas maayos siyang makipag-usap sa kanyang asawa. Isang araw, tinawag si Bradley ng pinuno ng tribo at ibinalita na buntis si Maria. Labis na natuwa si Bradley at ipinagdiwang nila ang pagbubuntis, ngunit makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng problema sa paningin ni Maria at sumakit ang kanyang ulo. Sinabi ng tagapag-alaga na normal lamang yun para sa isang buntis na babae. 6 na buwan nang naninirahan si Bradley roon at nagsisimula na siyang tanggapin ang kanyang bagong buhay at kalimutan ang London na kanyang pinanggalingan. Isang araw habang magkasama sina Bradley at Maria, biglang may ulat na muling sumalakay sa kanilang nayon ang tribong Kakuro. Nang aalis na si Bradley upang makipaglaban, biglang sinabi ni Maria na hindi na siya nakakakita. Dinala si Maria pabalik sa nayon, habang hinabol naman ni Bradley ang tribong Kakuro na lumikha ng kaguluhan. At natapos ang pelikula.